Halos segundo lang noon ang paglaho ng ermitanyo at Manong Carpio. Kasama na rin ang buong pangkat ni Waring. Pero bago yun mawala sa kanilang mga paningin, nasipat pa nila ang maamong pagmumukha ng ermitanyo. Sa pagbalik ng nakakabinging katahimikan sa paligid, napaluhod na lamang sinuli sa lupa habang si Danilo nakahawak sa kanyang balikat. Tama na kaibigan, tanggapin na lang natin na ang pagkawala ng dalawa. Isipin na lang natin na ang ginawa nilang mga bagay na yon ay ang ikakatahimik ng ating buhay. Wika naman ni Danilo sa kanya. Nang marinig naman ito ni Noli, pasigaw naman siyang nagsasabing kung nag-iisip siya ng tama bago lumaban sa pangkat ni Waring, idi sana hindi magamit ng ermitanyo ang mga napag-isipan nito. Aminado kasi siya sa kanyang sarili na siya'y pabaya. Kung gumawa na muna kasi siya ng silyo bago tawagin ang kampilan ng Chiro, idi sana hindi yun napaglaho ng mga kasama ni Waring na mga huklubang may matataas na salamangka. Kaibigan, hindi mo kasalanan ang pangyayari. Desisyon ng ating mga maestro ang mga kaganapan. Kung pinili nilang makipagpatayan sa mga kalaban hanggang kamatayan, malamang isa sa ating dalawa ang malalagas. Hindi basta-basta ang mga hukluban na yun, Noli. Pagpaalala naman sa kanya ni Danilo. Inantay nilang dalawa na pumutok ang araw sa pagbabakasakaling babalik pa ang maestro nila. Subalit sumapit na lang ang umaga, ni bakas ng dalawa ay wala silang nakikita. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng boses na tumatawag sa kanila. Paglingon nila sa mga yon, nakita nila si Lando, Buning at Lidyo habang hila-hila ang mga tali ng kabayo. Paglapit ng mga ito sa kanila, ang bungad kaagad ng mga ito ay, Danilo, anong nangyari? Si Manong Duming at Mang Carpio, nasan ba? Bakit hindi nyo kasama? Wika sa kanila ni Lando, maging ang dalawa. Wala na sila, Lando. Sagot dito ni Danilo. Dahil sa sagot na yon, nagtataka naman ang tatlo, kaya't napilitan silang ilha dito ang buong kaganapan. Matapos marinig ng mga ito ang kaganapan ng gabi, nagsisiiyakan naman ang mga ito na para bang mga bata. Paano na yan? Uwi tayo sa Tanhay tayong apat lang? Tugon sa kanila ni Buning. Hindi. Hahanapin namin sila hanggat sa makakaya namin. Sagot nila dito. Jong, ihanda mo ang mga kabayo. Kailangang malaman ni Itay ang kaganapang ito. Alam kong maraming alam si Itay sa buong pagkatao ni Manong Duming. Wika dito ni Noli habang nagmamadaling sumakay sa kabayo. Habang tumatakbo ang mga kabayo, halos wala naman silang imika nun dahil sa naramdamang lungkot dahil sa pagkawala ng dalawa nilang maestro. Pagkarating nilang apat sa bahay nila, nagtataka naman ang ama ni Nuling si Luisito nang sila na lang apat ang nagsama-sama na umuwi. Nang masipat sila nito, nagwika yun ng, Anak, nasa na ba si Manong Duming? Bakit hindi nyo kasama sa ngayon? Tanong sa kanila nito. Nakaupo lang noon itong sinuli sa putol na mangga habang nakatingin sa malayo.
Hindi na yata makakabalik sila, Tay. Kagabi, nakita namin ni Danilo kasabay silang hinigop ng mga kalaban sa lagusan na yon. Nang marinig ito ng kanyang ama, ganun na lamang ang pagkagulat nito. Ha? Hinigop ng alin? Teka, paano nangyari yon? Gulat na gulat nitong sagot. At doon nila inilahad sa kanyang ama ang lahat na pangyayari. Ayon sa kanyang ama, noong binata pa raw siya, niyaya siya ng ermitanyo na maging tagasunod nito. Subalit kanya itong tinanggihan dahil ayaw niya ng ganong buhay. Inilahad daw rin sa kanya noon na halos gabi-gabi may laban ito sa mga nilalang kagaya ng mga aswang at inkantong ligaw. Dagdag sa kanya ng kanyang ama, noong nabubuhay pa ang ama nito na lolo ni Nuli, yun ang palaging kasama ni Manong Duming. Dumating ng araw sa puntong nawala yon ng 3 buwan at kasama ang kanyang lulong Antingero din. Pero bumalik naman daw yun matapos makalipas ang 3 buwan. Ibig mong sabihin, Tay, babalik pa ang ermitanyo? Tanong ni Nuli sa ama niya. Hindi ako sigurado, nak. Pero malaki ang kutob kong babalik yon. Sa palagay ko, kaya yon ginawa ni Manong Duming upang maikulong ang pangkat ng sinasabi niyong kalaban niyo. Yung tinutukoy mong buhawing humihigop, nabanggit na yan sa akin ng ermitanyo. Hindi pa patay ang dalawa. Kahit abutin pa yon ng ilang taon sa kabilang dimensyon, walang mangyayari doon. Nang marinig ni Nuli at Danilo ang mga katagang yon, nabuhayan naman sila ng loob. Yung sinasabi mong dimensyon, Tay, anong ibig sabihin yan? Tanong niya pabalik dito. Lugar ng mga haring engkantong may matataas na antas pagdating sa lihim na karunungan. Yun lang ang nabanggit ng ama niya. Lumipas ang 1 linggo. Patuloy pa ring naghihintay sila Nuli maging si Danilo sa pagbabalik ng 2 ermitanyo. Halos hindi na magawa ang mga bagay na may kaugnayan sa kanyang manukan. Hinayaan naman siya ng mga tauhan niya dahil naintindihan naman ng mga ito ang mga pinagdaanan niya. Kung ano-anong mga ritual na ang ginawa nila. Subalit bigo nilang matukoy kung saang mundo ito. Marami na ring mga manghula ang nilapitan nila, subalit iisa lang ang sinabi ng mga ito. Patay na raw ang 2 ermitanyo. Subalit hindi sila naniniwala dito sa kadahilan ng paminsan-minsan napapanaginipan niya ang 2 ermitanyo habang may inaabot sa kanyang 2 libretang may kaugnayan sa mga malalakas na gamit. Hanggang sa dumating ang isang gabi na pagpasahan niyang kausapin ang kanyang gabay. Bago siya natulog ng gabing yon, nag-uusal siya ng mga orasyon upang papasukin sa kanyang panaginip ang diwatang si Maria. Mabuti naman dahil naisipan mo kong kausapin, Nuli. Alam ko kung ano ang sadya mo. Buhay pa ang maestro mo at ang buong pangkat ng mga kalaban niyo. Subalit kahit malaman mo ang dimensyong kinaroroonan nito, hindi pa sapat ang kakayanan mo para pasukin ang dimensyon na ito. Tandaan mo,
May mga dugong maharlikang engkanto ang nakatira sa dimensyon na yon. Ito, tanggapin mo ang bagay na ito. Makakatulong ito para sa ugnayan nating dalawa. Hindi pa man siya nakasagot dito, ay bigla na lamang lumabas ang diwata sa kanyang panaginip. Dahil sa mga nangyari, bigla siyang nagising dahil nakapagsalita siyang tulog. Anong nangyari sa'yo, Noli? May kalaban ba? Wika ni Danilo sa kanya dahil naalimpungatan ito sa pagkakatulog. Wala, Danilo. May napapanaginipan ako. Buhay pa ang dalawang ermitanyo. Bukas na bukas, tunguhin natin ang bundok kung saan nakatirik ang kubo ni Manong Duming. Hindi makakauwi ang dalawang ermitanyo kung nakatunganga lang tayo araw-araw. Dahil wala na ang dalawang ermitanyo, kaya't hindi na pwedeng makasama sa kanila ang tatlong mga kasama ni Danilo. Dahil nung una, sa tuwing mapapalaban sila, protektado ito ng mga ermitanyong kasama nila. Kaya't ang sabi ni Danilo sa mga ito, huwag nang sumama sa kanilang mga lakad. Dahil kung may mangyayaring hindi inaasahan, maiiwan lamang ang mga ito. Okay lang ho, Noli. Danilo, tutulong na lang ho kami sa gawain ng farm dito. Bilang kabayaran na din sa pagkupkup niyo sa amin. Sana nga, may babalik na ang dalawang ermitanyo sa atin kung sakaling buhay pa man sila. Wika naman ni Lando sa kanila. Walang anuman, Lando. Salamat din sa suporta nyo. Sagot dito ni Noli. Hindi pa man pumutok ang bukang liwayway. Naglalakbay na silang dalawa papakyat ng bundok ng 12:00 ng gabi. At habang naglalakad sila sa masukal na kagubatan, meron naman silang nararamdamang kakaiba sa daan. Sa bawat lakad nilang dalawa, may sumasabay na mga aninong itim na hindi nila mawari kung ano yon. Ilang saglit pa, nakapansin naman sila ng mga tawanan na nanggaling sa maliit na tinig. Nang hindi na yon maatim ni Danilo, nagpa siya itong tigalpuin ang mga yon para matigil na ang panggugulo nito. Subalit, pinigilan siya ni Noli dahil mga lamang lupa lamang yung nang aasar sa kanila. Dahil ang mga nilang na yan, mahilig talaga yung mga asar, lalo na't may kinakaharap kang problema. Huwag nyo kaming sabayan. May problema kami. Dapat respetuhin nyo ang bawat panig natin. Baka mamaya, magkakasubukan tayo. Bulong ni Noli habang naglalakad. Matapos banggitin yun ni Noli, nawala yung mga tinig na yon at nagpaiwan ang mga tinig ng mga kulisap. Ilang sandali pa, halos hindi na malaman ni Noli ang insaktong daan dahil sa sobrang tagal na hindi dinaanan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, nag-iisang daan lang yon papunta sa lugar ng ermitanyo. Tanging yun lang ang dumadaan doon. Makalipas pa ang ilang mga oras, nakarating na nga sila sa kubo ng ermitanyo. Halos hindi makilala ang kubo na yon dahil na rin sa taas ng mga talahib na tumutubo sa gilid nito. Ito na ang kubo ng ermitanyo, Danilo. Wika niya sa kanyang kasama. Si Danilo naman, panay lang naman ang pagsisipat nito sa taas
ng malaking baliti na para bang may nararamdaman ito. Kaagad inilapag ni Nuli ang mga gamit niya sa papag ng kubo ng ermitanyo. At pagsilay niya sa papag ng kubo na yon, napansin niyang maraming alikabok doon, na ibig sabihin matagal na yung hindi tinitirahan. Nuli, ito, sa'yo muna tong tagay na to. Dito ba natulog yung ermitanyo? Wika nito sa kanya, sabay abot sa tagay. Oo, dito siya natutulog, Danilo. Bakit? Nagtataka ka ba? Ako nga, nung isinama ko ng ermitanyo dito, halos hindi ako makapaniwala. Wala ba namang dingding tong kubo na to eh? Sagot niya kay Danilo. Nang marinig yun ni Danilo, kitang-kita naman niya sa pagmumukha nito ang gulat at pagkabangha. At habang nag-iinuman silang dalawa, bigla naman nilang natalakay si Maro na kanilang kasama. Sa tingin mo, Nuli, buhay pa si Manong Maro? Nung dinukot kasi siya, yun ding mga oras na yun, nahigop ang buong pangkat nito ni Waring. Nang marinig ito ni Nuli, agara naman siyang sumagot dito ng, malaking posibilidad na buhay pa si Maro, Danilo. Sino namang humahawak sa kanya eh? Wala na ang pangkat ni Waring. Sagot niya dito. Nang medyo nakailang tagay na sila, napagpasyahan nilang matulog na nun dahil na rin sa antok at pagod ng kanilang katawan. Nasa 2:00 na kasi yun ng madaling araw, at habang nakahiga sila doon sa papag, bigla namang naalala ni Nuli ang mga iniwang gamit ng ermitanyo. Kaya't muli siyang bumangon at sinipat-sipat ang buong paligid ng kubo. Subalit, ni isang gamit, wala siyang nararamdaman doon. Kaya't napagpasya niyang bukas na lang ipatuloy ang paghahanap dito. At habang nasa kalagitnaan siya ng pagtulog, meron siyang naririnig na busis na tumatawag sa kanya. Hoy! Gising! Yung paa mo, nainitan na! Wika ng ermitanyo sa kanyang panaginip. Pagbangon niya, umaga na pala. At pagsilay niya sa kanyang paa, nakalaylay nga ito sa labas ng kubo habang nasisikatan ng araw. Oy Nuli, gising ka na pala. Grabe yung tubang ininom natin kagabi ah. Ang lakas ng tama. Siguro suka na yon oh. Wika sa kanya ni Danilo habang buhat-buhat nito ang kalderong animoy kumukulo pa. Paglapag ng hawak nito sa papag, nakita niyang may laman itong mga gulay na ligaw na pinakuluan lamang. Teka, saan mo ba yan nakuha? Tanong ni Nuli dito habang papungas-pungas ng kanyang mga mata. Aba, sa paligid lang to. Pasensya ka na ha, dahil walang kalasa-lasa to. Tumungo ba naman tayo ditong walang kadaladalang mga gamit sa pagluluto? Basta ako, okay na sa akin to. Makahigop lang ng mainit sa sabaw. Matapos marinig ito ni Nuli, muli namang pumasok sa kanyang isipan ang hinahanap niyang mga gamit ng ermitanyo nung gabi. Kaagad siyang bumaba ng kubo upang simulan ang paghanap dito.
Subalit tiningnan na niya ang buong paligid ng kubo, subalit kagaya nung kagabi, wala yung nakikita doon. Pumasok na rin sa kanyang isipan na baka ninakaw yun o di kaya dinala ng ermitanyo nung paglisan nito. Pero sa isip-isip niya, wala naman siyang natandang may dala-dalang ganon yung matanda, kaya't imposibleng nangyayari yon. At habang kasalukuyan siyang naghanap, nagwika sa kanya si Danilo ng, "Oy Noli, ayaw mo ba nitong gulay? Mamaya na ako, may nahanap lang ako eh." Sagot niya kay Danilo. Habang pahigop-higop lang yon, nang sabaw saka, may pinapangas na bunga ng pinya. Ilang saglit pa, napatitig naman siya sa taas ng baliti nang may napansin siyang kakaibang huni doon. Pag-ikot niya sa puno ng baliti na yon, bigla naman siyang natigilan nang makakita siya ng isang altar sa may gilid nito. Paglapit niya dito, doon niya napagtantong yun yung hinahanap niyang altar, kung saan doon nagdadasal sa tuwing nakakaramdam ito ng panganib. At sa gilid ng altar na yon, may katabi yung isang baul na nakaselyo. "Ito na yun. Ito na ang hinahanap ko," wika niya sa kanyang sarili. Pero may isa siyang problema, dahil hindi mabuksan ang baul na yon. Tinangkapan niya yung basagin, subalit hindi niya yun mabuhat. Kaya't humahanap siya ng bato doon. Pero dahil wala naman siyang nakikita, nang bumulong bigla sa kanya ang kanyang gabay. Ayon dito, usalin niya ng 3 bisis ang pumasok na litra sa kanyang isipan. Nang ginawa niya yon, kusang bumukas ang baul doon sa kanyang harapan. At doon lumantad sa kanyang harapan ang pangalawang libreta ng ermitanyo. Pagbuklat niya ng libreta na yon, bumulaga sa kanyang mga mata ang unang pahina nito. Lahat ng mga Latin laban sa mga demonyo nakalathala doon sa libreta na yon. Gulat na gulat noon itong sinuli nang makita niya ang libreta. At doon niya napagtanto na wala pa sa kalingkingan ang mga tinatangan niyang mga kaalaman kumpara sa libreta ng ermitanyo. At nakita rin niya ang mga ukit dito patungkol sa 2 tansong tabak na ginagamit ng malakas na antingero ng sinauna pang panahon. Pagsilay niyang muli sa baul, may nakita siya doong bagay na nakabalot sa isang tilang itim. Sa pagtansya niya, isa yung bagay na matigas. Pagbukas niya sa bagay na yon, doon bumungad sa kanyang mga mata ang 2 tansong tabak at isang kampilang tanso din. At kasama ng sandata na yon, may mga kasama yung mga mutya, agimat at mga medalyon na punong-puno ng mga basbas ng mga diwata. At dahil sa pinagkaabalahan niya, hindi niya napansin kanina na pala siyang tinatawag ni Danilo. "Kanina pa kitang hinahanap eh. Akala ko iniwan mo na ako sa kubo. Teka, ano yung nasa harapan mo?" Wika ni Danilo sa kanya habang itinuro ang mga bagay na nakalatag sa kanyang harapan.
Danilo, ito na yung mga gamit na kinakailangan natin. Ito, kunin mo. Magagamit natin yan sa digmaang kaharapin natin. Sabay abot niya sa isang pisikal na kampilan. Teka, kaninong mga gamit to? Tanong nito sa kanya. Sa ermitanyo ang lahat ng mga gamit na ito. Kailangan natin to para mabawi natin ang mga maestro natin. Tandaan mo, nakataya ang mga buhay nila. Kaya't kailangan nating aralin ang mga gamit na to. Lumipas ang isang linggo. Natutunan na nitong sinuli ang mga lihim na karunungan ng ermitanyo. Nung una, nahihirapan siyang banggitin ang mga yon. Sa kadahilan ng nasasanay siya sa mga usal na pumasok sa kanyang isipan na pinagkaloob ng diwata. Subalit, kalaunan, nakabisado niya ang lahat na tinatanga ng isang ermitanyo. Nagawa rin niyang tawagin ang alagang dalupahaw ng ermitanyo na minsan nang naiwan nito sa mundo ng mga tao. Dahil sa pagpasok nito sa mundo ng mga engkanto. At ang ikinagulat niya dito, may isa pa siyang kailangang mataglay kung paano mapapasunod ang dambuhalang gagamba na nakatira sa malaking baliti. Hindi rin kasi biro ang mga bagay na yon dahil kinakailangan ng alay bago mapapasunod ang nilalang na yon. Lumipas ang mga linggo, buwan. May pagkakataon pang naglalaban sila ng dambuhalang gagamba na gabay ng ermitanyo dahil sa pagtangka niyang pagpapasunod dito. Subalit kahit anong gawin niya, bigo siyang mapapasunod ito. Kasabay niyang nagpapalakas si Danilo, subalit may mga bagay itong iniiwasan, kundi ang libretang hawak ni Noli na galing sa ermitanyo. Dahil sa tuwing makikita nito ang mga nakasulat sa libreta, dahil sa tuwing masisilayan niya ang libretang yon, isang araw din siyang mawawala ng memorya sa kanyang isipan. Kaya't ang ipinagtutuunan ng pansin ni Noli dito ay palakasin ang pisikal na katawan nito. Naintindihan naman yun ni Noli dahil ang kaibigan niyang yon, tinatangan din ito ang lahat ng mga gamit ni Mang Carpio na gamit sa lahat ng kaliwa. Magamat maituturing na isang ermitanyo itong si Noli, pero may mga bagay pa siyang hindi nalalaman sa tunay na lakas ni Manong Duming. So mga ka-ermitanyo, mukhang naamoy ko na yung pinali yata or ano. Pero sana mataas-taas pa to para naman. Namimiss ko rin tong karakter natin yung si Noli, Danilo at sa yung dalawang ermitanyo. Pero ano kayang nangyayari sa dalawang ermitanyo, no? Pero yung sinabi ng gabay ni Noli, yung si Maria, ang nakalahad doon, nakakulong ang dalawang ermitanyo kasama ang pangkat ni Waring. Iwan ko lang kung totoo yun, pero malalaman natin yun sa susunod na part. Kung may masasabi kayo sa ating kwento, mag-comment lang kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like